Again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, napanood nyo yung content ni Jam Magno na kung saan slightly nasabi niya sa kanyang vlog na itong si Sara Duterte ay nanalo because of default. Kumbaga, walang kahirap-hirap na nanalo itong si Vice President Sara Duterte because of the black propaganda and the narrative na ipinakalat ng kanyang kampo. So meaning, hindi talaga nanalo itong si Sara Duterte by the choice of the Filipino people. Nanalo itong si Sara Duterte by default. Anong ibig sabihin na nanalo by default? May black propaganda, fake news spreading, 'di ba? Nanalo siya dahil doon. Hindi siya nanalo dahil ito yung magandang gagawin niya, ito yung plataforma niya. Nanalo siya dahil sa black propaganda. 'Di ba? Kaya tingnan ninyo kung tratuhin siya ng mga DDS parang santo. Oh, for example, ito mga minamahal. Ito yung part na sinabi ni Jam Magno na kung saan literal na tumpak. Continue tayo. And you tell me that I'm not allowed to question that? I risked my life for that. I risked my reputation. You insulting my son now is part of why I want to hold her accountable for that. Because that is the kind of support and the kind of supporters that she inspires. I do not want to be like that. I want to ask her about the job that she has done. Something that she did not answer in the many instances that she was given a chance to explain herself. But instead, what do you do when we question her? You attack us as if it is a crime to question leaders about their responsibilities towards us. Pakinggan nyo na. That's where you and I differ. Because I do not worship her as if she were a god, because she isn't. She is an imperfect example of a leader that won by default. Okay, narinig ninyo, she is the perfect example of the leader that won by default. Dahil? Because of propaganda. Propaganda that I took part of and I feel responsible for. Isa si Jam Magno sa mga nagpakalat din ng black propaganda laban kay Sara Duterte to won, diba, noong 2022. And yes, she admitted that I am accountable for it. So ngayon nagbabawi itong si Jam Magno. I feel responsible for it because nabudol rin ako. So now you are mad at me because I question that? Or that... Anyway, sa madaling sabi mga minamahal, literal na budol talaga itong si Vice President Sara Duterte. At ano pa yung may hita natin dito kay VP? Halos lahat ng kanyang sinasabi from the 2022 election ay wala naman pong nangyari. Lahat po drawing, lahat po pinulitika, lahat po pagsisinungaling. Ngayon, anyway, sino ba ang gumagalaw? Oo. Tingnan niyo yung kanyang mga kasamahan, lahat fake news din. O, for example, itong si Alan Peter Cayetano, yung 10,000. Yan yung kanyang mga yung kanyang mga alipores. Kagaya din sa kanya. Perfect example of budol. 'Di ba? O, si Alan Peter Cayetano, ano yung nangyari mga minamahal? Yung 10,000 ayuda, wala. Yung libreng kuryente, wala. Diba? Pansinin ninyo yung kanilang mga kampanya, mga minamahal, abay, sa kampanya lang at wala silang konkretong batas para maipasa ito sa Senado. Wala silang operational framework. Wala silang institutional funding mechanism. Sa madaling sabi, soundbite, drawing, kampanya linya. Yan ang talagang nangyayari. Samantalang tingnan ninyo yung binabash ninyo. For example, itong si Martin Romualdez, si Sandro Marcos, literal at aktual na gumagalaw. 'Di ba? O yung AKAP, nararamdaman ng mga may hirap. 'Di ba? Ito yung pinakamalapit na konsepto sa 10,000 na binitawan ni Alan Peter Cayetano. 'Di ba? Tapos tina-target ninyo itong si Martin Romualdez. 'Di ba? Samantalang kayo, nagbigay kayo ng panata pero hindi nyo naman tinupad.
Oh, yung mababang pakuryente ni Sandro Marcos, yung House Bill number 2700 or 2700, yung free electricity for low consumption household. 'Di ba? Na inihain ni Sandro Marcos na layuning bayaran ng gobyerno ang bill ng mga pamilyang kumukonsumo ng hanggang 135 kilowatt-hour or hindi lalagpas sa 2,000. 'Di ba? Babayaran, yes. Sana na maabutan namin 'to, mga minamahal, doon sa amin sa Zamarba. Oy, oo. 'Di ba? Yung bill kasi namin doon dati 35 pesos lang, isang ilaw lang talaga. Nung kasagsagan pa talaga ng si Mima Alicia ay naghihikahos at nagbababuyan. 'Di ba? Isang ilaw lang, lahat na 'yan, nandiyan na yung kusina, 'di ba? Puro kami doon solar, 'di ba? Anyway, yung House Bill ni Sandro Marcos, hindi naman po yan cash aid. Yan po ay isang subsidy sa buwan ng gastos. Habang itong si Marcoleta na nanalo sa halalan dahil sa pangakong libreng kuryente, 'di ba? Wala namang panukala, 'di ba, para magkaroon ng kanyang batas. For example, mga minamahal, ano pa ba yung nagawa ng ating administrasyon ngayon? Yung pambansang pabahay at yung social aid budget. 'Di ba? O sa pamamagitan po yan ni Martin Romualdez, tiniyak niya na higit 500 billion para sa iba't ibang social aid programs para sa 12 million family ang mabibigyan. Hindi po yan one-time ayuda, yan po ay isang institutional support. Kasama na din po dyan yung 4Ps, matataas na regular na cash grant para sa mga benepisyo. Ngayon ang tanong, sino ang tutupad? Sa totoong diwa at pagtulong, 'di ba, sa taong bayan. Ang gumawa lang naman 'yan ay yung admin ni PBBM. Tingnan niyo yung ilang mga DDS senador na nangako ng nangako, si Bongo, si Robin Padilla, Cayetano, Bato de la Rosa, 'di ba? Hanggang ngayon, wala pa din ginagawa at ang masakit pa na katotohanan, mga minamahal, sila po ay isang bahagi ng political dynasty. 'Di ba? Alam naman natin na meron tayong ipinatupad na House Bill 6771, co-authored ni Sandro Marcos at Martin Romualdez, na pinagbabawal ang kamag-anak hanggang second degree. Asawa, magulang, anak, kapatid, biyanan, at iba pa. 'Di ba, na parehong tumakbo sa parehong lungsod sa iisang eleksyon. So, tingnan ninyo yung mga nagagawa ng ating admin sa pamamagitan ni Martin Romualdez, 'di ba? Nararamdaman ng mamamayang Pilipino, pero yung kay Sara, naku, Diyos ko, hanggang salita lang, kulang pa nga sa gawa. 'Di ba? Alright, so mga Pilipino, choose wisely. Again, yun lamang po. Pahingi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always nyo pong i-hit ang notification bell for more update. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.